We walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're two different people, but we're having fun. We talk about anything under the sun. We are sisters, we are friends. We thought magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends will always, always be. We always have fun being together. You know me the best, we're friends forever. Through good times and bad, I'm here for you, sis. Right by your side, hit or miss. We are sisters, we are friends. Got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends, the best of friends. The best of friends will always, always be. We are sisters, we are sisters. Good morning, everybody! Ano, Jenny? Ano ba, Jun? Well, wala. Naisip ko lang, si Totoy. Si Totoy? Mga tao na diba? Hindi si Pepe. Si Pepe mas bagay. Kasi pag Totoy, bata. Si Nene. Si Nene, bata din yun. Mga taong dumaan sa matinding pagsubok at such a young age. Tapos, nag-mature sila. Diba? Yung mga pagsubok na yun ang feeling ko nagpapatanda sa mga tao. Diba? Ang aga kong dumaan sa mga pagsubok. Correct. Naman. Oo naman, pero Kailan mo naisip na, ay, dalaga na talaga ako? alam mo, hindi dalaga nga eh. Parang, nga eh. Kasi yung dalaga, nasa middle ka pa rin. pa rin eh, Oo. oo. Siguro naisip ko na woman na talaga ako. After having, Not during. hindi. Iba kasi yung ano mo, di ba? Iba yung state of mind mo. After. Kapag katapos, nag-iiba lahat. Kasi yung ano mo, yung mga iniisip mo, yung mga priorities mo, nag-change siya automatically. Even the movies that you do, pati yung mga pagsagot-sagot mo, pati yung pag-carry mo sa sarili mo, nag-iiba. Iba yung point of view ko nung nagkaroon ako ng anak. Oh, hindi ko naman sinasabi na dapat lahat pagdaanan nyo para ma-realize Why na naman hindi na safe. ganun? No, I Mahirap. think it's the things that you go through in life. Talaga. Kaya nga, yung mga kasama natin ngayon talaga. Paano kaya nila nalaman na hindi na sila bata? Oo, paano kaya nila na-realize na, ay, tumatanda na talaga ako. Iba na yung mga responsibilidad at mga dagok na dumadaan sa aking buhay. Syempre, kailan kaya na-realize sa mga taong ito? Kailan nga sila kailan na sila tumanda? Hindi na nga sila bata. Alamin natin mamaya. Alaman Dahil marami silang mga pinagdaanan eh. Sobra. At yung mga nanonood, baka may matutunan tayo. Siguro especially yung mga parents na nanonood, makita natin, mag-share sila. ng Eto, mga sample lang ito ah. Tingnan natin kung ano sasabihin ng mga taong ito. O sige nga, tanong natin sila. Makinig ka na lang. Hindi pa ako gaano nagmamature. Makinig ka na lang. Siguro darating yung time, maybe a few years from now. Na-realize ko nung hindi na ako bata nung syempre nagkaedad na ako ng 18 years old. Alam mo na yung magiging yung tama at mali para sa'yo. Na-realize ko na hindi na ako bata nung magkaroon ako ng anak, na nagkaroon na pala ako ng responsibilidad sa mga anak ko at na isip ko na kailangan ko na pala na pag-aralin sila, na bigyan sila ng attention. Sa ngayon, dalaga na ako, marami na akong papa, tumutulong na ako sa magulang ko. When I started working and became independent from my parents, doon ko na-realize na hindi na ako bata, na kaya ko nang tumayo sa sarili kong paa. Dalaga na ako. Nung 14 years old, na-realize ko na hindi na ako bata. Ayan. Kaya ako today, makakasama natin ang mga taong yung mga nagdaan sa ganyan na sinubukan na sila ng panahon. At subok na talaga sila. Subok na matatanda. Tungkol po sa growing up na matindi, kakaiba po ang usapan. Dito, sa Sis! We are sisters, we are sisters. We are sisters, we are sisters. Sa dami ng pagsubok na pinagdaanan ng babaeng ito, ewan ko ba't hindi ko maintindihan kung bakit pag tinitignan natin siya, para bang wala lang, carry lang.
Ito kaya ay bunga ng pagpapalaki na nagmumula sa katatagan? O ito ay resulta ng sariling pagtanggap lang na talagang ganyan ang buhay? Si Angeli De Leon po. Hello! Hi, welcome to Sis. Long time. Long time sa Over the Baco. Oo nga eh. Ano ba, Angeli? Like, you started from Ang TV. Yes, then Ay, Over the Baco. Over the Baco, tapos Then meron ka pang TGIS. TGIS. Yes. Growing up, my God, what age did you start? I started 12 actually. 12. Tapos nag-start yung Ang TV ng September. So I was 13 at that time. But then, syempre, may training na kayo at lahat, yes, diba? and everything. So how was it growing up in this industry? Syempre, for 12 years, normal, everything normal. Tapos suddenly, eto, pumasok ka sa ganito, sabak, trabaho, pa-cute, lahat, ayos, make-up, bis, at the age of 12, di ba? Yes, Iba na. yes. Paano mo ma-maintain yung pagiging bata mo, samantalang pumasok ka sa ganito? Ang funny kasi pag pumasok ako Ang TV. So it's all fun. And then when you Kasi realize... sa Ang TV, fun lang naman talaga siya. Diba? When you realize that you're working a bit, doon medyo nagiging, so how would I act now? Biglang nagkakaroon ka ng own world. May fantasy ka. Kasi in show business, it's always a fantasy. You do a fantasy. You do a love story that ends up with a happy relationship. Kahit anong storm ang dumaan. Merong Magkakabalikan at maayos, yan, na mareresolve. sila pa rin, tapos sa next movie sila pa rin. Exactly. So parang meron kang sariling mundo, meron kang fantasing ginawa para sa sarili mo. So, naramdaman mo ba kahit paano, baka mamaya na-imbibe mo yun sa sarili mo, sa totoo mong buhay, na parang feeling mo, it will all turn out well in the end. Yes, oo. Nagkaroon ka ng Nagkaroon ganon? ako ng yung happy ending lagi. Yun na nga, dumating ang time na kahit anong gawin mo, kahit anong tumbling, talagang hindi pwedeng maging happy ending. Wala, yun yung reality bites. Tapos wala lang, ang sakit. Alam mo Ang yun? sakit. So, how do you deal with that? Most of the time, I cry. But after crying, I always tend to smile after that. Parang, okay, naiyak Wala mo na, tapos Wala na akong magagawa. You got it out of your system Correct, na. correct. Yung kailangan mo lang talagang ibuhos lahat. Na yung kahit sa isang gabi, iiyak mo lang lahat para sa wala ka ng luha. tomorrow, it's another day. Yung parang ganon. Well, now you have 2 kids. Yes. Single mom. Siyempre, mahirap maging single mom. Ako nga, may kasama ako sa buhay, mahirap. What more if you're a single mom? Hindi mo I ba think mas madali. Kasi sa desisyon. Pero hindi mo ba ever wini-wish na sana meron akong karamay, sana meron ka ring partner? Nami-wish mo ba yun? Right Naiisip mo? now, hindi. I can't see myself. I can't see myself being a wife. I can't see myself walking down the aisle. Not yet. It's sad, but In the future, you think naman you can... sana magbago yung pananaw ko Pero about at the that. moment? At the moment, wala talaga. Why? Ba't Hindi mo ko alam, makita? parang, ayoko. I mean, kahit may makikita akong happy couple, happy ganyan, tapos meron ibang, may ibang problem couples, parang, ayoko pa eh. Hindi ko pa kaya. Parang mas masaya ako ngayon na meron akong life na akin muna. Kasi siguro, with all my 12 years in showbiz, most of that time, I felt I was incomplete. So paano yan? Like, when your kids grow up, how will you explain to them? It's hard not to say bad things about the person. It would be, for me, I have to control that. Yes. Sa akin, pagdating sa kids ko. Oo. So, kahit mahirap, meron kang, yung views mo dapat, this is for your kid. Okay, and they have to know who their father is. And they have to know, kumbaga, kung malalaman man nila yung masasamang points ng father nila, it's not because of me. It's because kung ano yung pinakita ng father nila sa kanya. I'm sure you're aware that, people judge what has happened to you and call you names or whatever. They have their opinions about you. And I'm sure nakakarating sa'yo. Oo naman. Nasasaktan ka pa ba? Hindi. Ano feeling mo kapag naririnig mo yan? Alam ko na yun eh. I know what they can call me. Parang, I was prepared for that. That's why this happened to me. So kahit na anong sabihin niyo sa akin, alam kong dumating ako sa punto niya. Pero Parang wait tanggap and ko see. naman eh. Oo, di ba? Parang, Alam kahit ko. sabihin mo yan sa harapan ko, Alam wala ko. akong reaction. Kasi
una na ako nagsabi niyan bago ikaw. Oo, Nasabi totoo. ko na yun sa sarili ko. Oo, na isa akong laka-laka talaga. Oo, isa akong tanga na isa't kalahati. Diba? Tanggap ko na 50-51 yung Correct. dating ko. Tanggap Yung ganon. mo na. So, okay lang. So ngayon, naintindihan mo na si mami mo. Oo. Diba? Which is nakakatawa. Ganun naman tayong lahat eh. Which sa is umpisa nakakatawa. eh. Oo. Pero ngayon, mas maganda kasi dumadating kami sa compromise. Kasi, syempre, ang parents, they have this ideal na kami ang head of the family, kami ang tama, kami ang ganyan. Ganon Ngayon, talaga. ang nangyari was like, nakikita niya na when I was a kid, when we have fights, naiintindihan niya at that time na may points ako. Na naiintindihan ko rin at that time na may points siya, pero dahil bata ka, kailangan mo maging bata, kailangan mo maging stubborn. So ngayon, at least, dumadating kami sa point na hindi na quarrel, hindi na fight, hindi na cat fight. Dumarating na dun sa compromise. This is my point, this is your point. Okay, let's meet halfway. Okay, yung halfway ba natin, pag diniretso natin to, maganda ba kakalabasan? Oo. So mas okay, ngayon mas okay, parang But syempre, because it's because you're older. yes. Siguro That's why. nagkaroon ng, naintindihan niya na ako, naintindihan ko na siya. Syempre, sanay ka sa happy ending and all that. If you were given the opportunity to write a happy ending to your situation at the moment, what would it be? Siguro that even if my daughters have the lives of their own, I would still be a part of them. I would still have that, yung kahit siguro dead na ako, pero sila, buhay pa, and they're all stable and everything. If they're happily married, I'm happy. If they're a single mom, I'm happy also. Pero sana lang, lagi pa rin nilang maaalala ako. Kasi minsan, dumarating yung point sa kanilang, wala na, patay na yun eh. So, kalimutan na natin. So, sana nandun pa rin ako sa kanila. In spirit, maramdaman. Kahit na wala ka na. Kahit wala na ako. So, yun yung happy ending sa akin na, towards the end, I know na kahit wala na ako, sinusunod pa rin nila ako. Dumarating pa rin yung time na nakikinig pa rin sila sa akin kahit wala na ako doon. Parang naririnig nila. Sa palagay ko yan ang nakukuha mo sa nanay mo. Nakikita ko sa'yo. Oo. Di ba? Parang, Yung si mami pa rin, Oo, di ba? si mami pa rin. Kahit alam mo may daddy, parang kahit ako kasi I was a daddy's girl. Pero at the point na namatay yung dad ko, there was no hard time for me to shift to my mom. Parang hindi masakit sa akin, kahit mag-aaway kami, hindi mabigat sa akin. So ngayon, parang ang feeling ko, mami pa rin. In short, parang you want your children to remember you as you remember you. Yes, yes. So, naku, huwag po kayo aalis at marami pang Anjulu ang makakausap natin sa pagbabalik ko ng sis. Aalamin natin kung kailan nga ba sila hindi na naging bata. Von Arroyo, Francis Ricofoy, Carol Banawa, and Antonio Aquitania na sobrang seryoso yung issue. Morning po. We're back! At syempre kasama pa rin po namin si Angelo. And of course, meron pa rin siya mga kasamang iba na mga hindi na rin bata. At aalamin natin kung kailan nga ba sila hindi na naging bata. Von Arroyo, Francis Ricofoy, Carol Banawa, and Antonio Aquitania na sobrang seryoso yung issue. Morning po. Talagang hindi na initan. Sa bago pa rin. Okay. Anyway, kailan nyo nga ba nirealize na hindi na kayo mga bata? Ako. Ikaw. Hindi, fine. Panahon na yun. Ha? Na hindi ka na bata? Huwag naman. Retarded Ako nung magising ako isang araw na sabi ko ba, parang di na ako. Hindi, parang na-realize ko na naging responsible na ako. Parang, Oh, pero yung leading to that pagiging responsible mo, paano yun? parang parang sabi ko, iniwan ko yung school. Tapos sabi ko, balik kaya ako yung eskwelahan, sabi ko. Nagawa ko naman. So sabi ko, baka eto na yung pagiging matured ko siguro. Oo, siguro nung bata ka, kung ano-anong ginagawa mo, no? Kalokohan lang. Until nagigising ka na lang one day and
tatanungin mo sa sarili mo na parang, ano ba itong ginagawa ko sa sarili ko? Parang ganun yun, di ba? How about you, Carol? Ako, I think it happened. Hindi I think. Nangyari yun 2 years ago nung nangyari yung accident sa family namin. Kasi I really had to grow up overnight. Talagang overnight eh. Kasi, di ba, the accident that happened, my brother died and then yung dad ko na paralyzed. So, both of them were in the hospital, tas si mama mag-isa lang sa bahay. So, I was alone. Ako bahala mag-intindi sa hospital, ganyan-ganyan. I had to think of a way para matawagan si mama, ganyan-ganyan. So, I had to fix Yung pag-aasikaso, pag-aasikaso yung sa funeral, yung kay Papuya. And in fact, mas mahirap yun because you had to grow up Yes, that precise that moment. moment. What did you have to give up? I had to decide if I have to continue with my studies or not. But I decided not na muna kasi before talaga, yung here in the business, I was prioritizing my studies talaga eh. I wasn't full-time sa ano. But pagkatapos after that, I had to choose na mag-full-time para mas makatulong sa family. So right now, I'm supposedly this year graduating na ako, but I'm not in school. But School will always be there. yes, And you can as always long go as determined naman to finish. Oo naman. So, nararamdaman mo, grown up ka na ngayon. Nararamdaman mo na. Tangkad ko. sa tingin mo nga, ikaw, personal opinion mo, kasi pagkabata ka, yung kahit anong gawin mo, yung andyan naman si mami, andyan naman si daddy, di ba? Ngayon, anong feeling mo, ano yung fulfillment na nakukuha mo from being and feeling like a grown-up? The mere fact na whatever I earn goes to the family. Alam ko yun yung nakakabili ng gamot ng tatay ko, nagpapasweldo ng lahat ng tao na nasa bahay namin, kung ano yung kinakain namin dahil yun sa kinita ko. So, it's a fulfillment. For you? For me. Ikaw, Francis? I think I realized it like when I was 17, I think. I stopped going to school and then my mom would go to the States and work for a while. So I realized like when she was in the States, my dad would be out of the house and there would be no one there to take care of the kids. So parang na-realize ko na kailangan maging parang tatay ka. Yeah, parang gano'n. Kasi yung dad ko laging out of the house, late na umuwi, mom ko na sa States na work. So nagtutulungan kami ng ate ko na mag-alaga sa mga bata. Ate was LJ? LJ, which is LJ. And now, like, lately, she recently moved out of the house. Kumuha na siya ng sarili niyang bahay. Yun ang hindi na rin bata. You know, so medyo yung mom ko nasa States pa rin. So lahat ng responsibility ng mag-aalaga sa mga bata, yung siguraduhin gigising sila, papasok sila yung mga ganun, napunta sa akin. So parang mas serious na ako sa responsibilities ko, yung mga ganun. Pero kailangan nyo aminin, mahirap, di ba? Yes. Mahirap maging responsible. Yes. It's also a matter of choice kasi. Like with my case naman, parang pinagsamang kanila. Now when my mom had to leave, kasi nag-separate ang mom and dad ko. So ako yung naiwan and I may two brothers ako younger. Malayo yung agwat. And they were grade 2 and I was in high school. So malaking responsibility. Kailan nyo naisip na okay, when did you stop enjoying childhood? As in, gusto ko na maging matanda. Ayoko na maglaro ng toys. Ayoko na nito. When you realize that when you're being an artist or an artista, na biglang trabaho na dahil nakikita mo na yung bayad, nakikita mo na yung pressure sa'yo na kailangan dumating ka ng you have to be professional, you have to be good in acting, you have to follow the director. Doon mo marirealize na hindi na to fun. Sa tingin nyo ba, disadvantage ang growing up overnight? If you have no choice but to grow up overnight, I mean, if you're determined naman to do it and you have no choice but to do it, mas makakatulong, I think. Yeah. No problem with that. Akin, yes or no? Yes, because sometimes, pag nakita mo yung ibang friends mo na napagdaanan nila yung school, yung grade school, high school, nakapag-college sila, and you see them when they go out, they have fun, they have lots of barkadas, nakakasakit, parang bakit ako walang ganon? Bakit ako hindi dumaan sa phase na yun? But, yes rin, dahil in a way,
pag na-realize mong at this age, kunwari, now I'm 22, na I think I'm old, but you know, you can still have fun. And you can still have that child in you, lalo na pag may kids ka. Kasi pwede pa kayong mag-pillow fight eh. Pwede kayong gumawa ng lahat. Alam mo, actually, lahat naman tayo, kahit na matatanda na tayo, even if we have children of our own, you can always be children at heart. And we should not for forget as long as you know where to draw the line, di ba? Yun Wag naman lang ang sa importante. decisions. Mas mahirap naman yung bata ka, pati umaasta kang matanda. Correct. Diba? Sa tingin nyo na dahil, well, lahat tayo nasa show business. Sa tingin nyo ba, nagiging abnormal ang pagtanda natin? Nagiging abnormal ang, yung pag-age natin because nandito tayo sa trabaho ito. Sa akin kasi, hindi naman ako masyadong active din sa showbiz. Once a week lang ako nagtitaping. So yung 6 days ko, Balanse pa rin. Ilang taong ka na ba? 24. Diyos ko, hindi ka na bata. Hindi ka na masyado talagang bata. Isip. Bata. And you're how young? 20. 19. 22. Diyos ko, ikaw pala ang pinakamatanda sa Ikaw, Bali, you're the breadwinner. You become the breadwinner, basically. Di ba? Ganun yon. So, bago ka gumawa ng mga things na pang sarili mo, or bago ka gumimik sa labas yung, or gimik tayo. Bumili ng sapatos Diba? na gusto mo. Exactly. Yung mag-iisip ko yung, kailangan ko ba talagang gumimik? Minsan hindi ka ba na parang, ano ba yan? Hindi man lang ako makapag-enjoy kasi parang ang tanda-tanda ako na parang at 20 years old feeling ko manang na ako. Ano ba yun? Hindi naman siya yung parang ang tanda-tanda ng feeling. Pero yung may iniisip ka na, meron pa akong trabaho bukas. Ganyan. Mapupuyat ako, pagod ako. Yung gano'n yung iniisip mo or may pinoproblema kang ibang bagay. Tapos maririnig mo, like yung sinasabi nga ni Angelo, parang pag nakikita namin yung friends namin na who is not in the same business, like pinoproblema nila yung assignments or ganyan. Tayo hindi, basta iba na parang mas komplikado. Teka, for the record, ilang taon kayo, exact age na nag-stop kayo maging bata? Siguro when I was 16. Mga naman nun? Mga 18 na. So, I'm 16, oo. Matanda na yun Tama sa yun, akin. oo. Francis. 17. Ako 18. Mga 20. Ang lalaki naman matanda na bago mag Uy, that's what you think. Pero mas mature tayo. Oo, yun na nga. Pero sa mga lalaki na matagal bago nila ma-realize, hindi na sila bata. Okay. Ikaw, Francis, syempre lalaki ka pa. Ang daming girls, di ba? Paano yung choices mo? The choices that you make. Kunyari, halimbawa, ito lang ang choices mo. Okay. May date kami ni ganito. Pero walang mag-aalaga doon sa ano. Wala si mami, nasa States, si daddy, may trabaho. Walang mag-aalaga sa mga kapatid ko. Ano ang pipiliin mo doon? I learned to sacrifice. Oo, totoo ba yan? I learned to sacrifice the family. So, makikipag-date na siya. Totoo ba yan? Hindi, I mean, there are times naman na I could count on LJ, or I give LJ a call na, Jay, I took care of the kids the whole week. Can you watch them just for this one night? Yung ganun. Ikaw naman, sige na, please, may date ako. Please. Pero pag minsan, kung wala talagang mag-aalaga, I stay home. At saka I'm more of a homeboy. I don't really go out. So, mas lalong maraming nai-inlove sa yung lalaki dahil ganun. Lahat. Lalaki? Ay, babae. Uy, bakit? Marami rin. Well, alamin natin. Ano pa nga ba? Ano pa ba ang signs na hindi na nga sila bata sa pagbabalik ng sis? If I continue dreaming, parang kung ano talagang mangyayari sa akin, it all depends on what's gonna happen first sa family. Sa akin kasi feeling nila pag na-divergenize ka na, matanda ka na. Hindi. Ano lang yun, it's part of life. Kasi kung hindi yung part of life, hindi yung gagawin ng Diyos. We are sisters. We are sisters. We are sisters. We are sisters. Ayun na nga. Gusto namin ngayon tanungin sila. Siyempre, kinuwento nila kung bakit kinailangan nilang maging mature. So, ang tatanong natin, ano ba nung naisip nyo nung nangyari yun? Parang, ay, ayoko nito, bata na lang ako ulit, ayoko pa maging matanda. Dumating ba sa inyo yun? Ayoko nito, ayoko harapin. Sige na, magbabata na lang ako, ayoko. Pwede bang ganon? Nagkaroon kayo ng ganon? There are times.
Magigising ka na isang umaga na Dumadating sa parang point. weird yung feeling na gano'n na parang iba yung buhay. Sana, ano na lang Sana ako. ibalik na lang sa dati. Mas simple. Mas simple. Ako ginagawa ko, if I don't want to be that matured or yung minsan parang sinali, isipin natin hindi ako nanay. Naglo-lollipop ako. Di ba parang lang mabalik mo, ma-reminisce mo yung mga times mo. Tapos parang, lollipop ang solusyon. Kayo, Francis? Me, there were times that like, yun nga, you'd wake up, tapos parang, ayoko na ng ganito, nakaka-stress. But, you know, sometimes I just find time to play basketball with my friends. Or watch Mahanap movie. ng ibang outlet. Yes. Para mamaya ka na. Si Antonio. Parang kasi dati, puro computer ko lang. Ngayon, Talaga ko computer ko roto, Diyon! ngayon, gym na. Kailangan gym, workout ka ng workout. Pang matanda na yun eh. Pang matanda ba yun? Ako kasi, yun nga, di ba, dumadating sa... Siyempre, ikaw, you didn't have a choice. Of course. Yes. Kailangan harapin mo yun. Usually kasi parang minsan pag wala kang choice, di ba parang wala akong choice, so... Parang naiiyak lang ako kasi iisipin ko, sabihin ko sa sarili ko, ayoko na, sana nasa school ako, sana ganito. Tapos magdadream ako, sige, bibigyan ko na lang ito ng gantong time frame. Tapos pag gantong taon, nandito na ako, babalik ako sa school, ganito. Basta dream ka, dream. Tapos biglang babalik ulit sa point. Kaya lang, wala talaga akong choice eh. Dito ako, parang, kumbaga, kahit, even if I continue dreaming, parang, yung kung ano talagang mangyayari sa akin, it all depends on what's gonna happen first sa family eh. Parang, what's gonna happen in my own life depends on kung ano na yung state ng family ko. Parang, if they're okay, then I can go on with my own. Your own plans, your own dreams. Maraming mga kabataan ngayon, parang feeling nila, gusto nila, na sila, independent, gusto nila mature na, gusto nila gumawa ng sariling desisyon sa buhay, gusto nila magtrabaho. Ang sarap tingnan ng mga taong gano'n. Anong masasabi niyo sa mga gano'n? Samantalang kayo, na madali ang pagtanda ninyo, ang pag-mature ninyo, anong masasabi niyo sa kanila? It's not as easy. Good luck. Huwag masyadong madaliin. Kasi sayang eh. Huwag masyadong madaliin. Kasi sayang, ang dami pang panahon. Pag nagka-age ka ng mga... Sarap pang Lalo yung studies. If they have the chance to study, Finish it. Yung mga love life, di ba? Okay. The next topic. Ito si Angelo, Umpisa ako na sa'yo, Angelo, para to break the ice, hindi Isa ba? lang sasabihin ko, death. Parang yung love life, parang yung nasasama yan, syempre. Si Angelo kaya siya na madali into adulthood is because of love Dahil life. sa love life. Ayan. Sila hindi ganon. Iba yung cases nila eh. So ano yan? Ano masasabi mo sa kanila? Parang, ito, love life ko. Tingnan niyo ko. Hindi, actually kasi, sometimes it helps the person to have a love life. Yes. But sometimes, most of the times, it doesn't because nagiging ibang tao ka. Kayo, may mga love life. Kung wala man ngayon, I'm sure nagdaan kayo. Nagkaroon kayo ng kahit man ng love somewhere Galing ni there. Jelly! I'm sure naman. Yan, hindi nyo na madedeny. Nagaling din kayo dyan. Ang puso nyo ay tumibok din. Kamusta naman ang pagtibok niya? Nagkaroon ba kayo ng parang, lalo na itong dalawa, you have separated parents. Parang naging maingat ba kayo na, naku, ayoko maging seryoso to. Meron ba kayong ganung feeling? Hindi. Kasi dapat ang isipin mo, it should help you eh. It should help you parang outlet at saka isa pa, parang it should help you grow into a more mature person. So in short, you treat it serious? Oo, kasi if you like Hindi like lang us- papi-papi Ay, lang. hindi. Kasi experience na namin yung separated ng parents, di ba? So parang nasa isip mo na yun na ayoko mangyari sa pamilya ko. Lahat ng relationship mo serious. Hindi naman. What do you parent mo? How serious? It's not a priority because I have my family and my brothers too, Ikaw pa naman ang panganay. Oo. So hindi siya ganun ka-serious? Ay, hindi. Priority. Hindi lang. Dala ka ng bulaklak. Because like, di ba, paminsan may stress kasi like Kaya mo yung yan. mga responsibilities mo tas separated parents. I always look to that person, that special person to yung
a For shoulder life? to lean on, to comfort me. Seryoso ka rin? Seryoso rin ako. Relax. So, hindi kayo naman nagkaroon ng fear sa relationship because of what happened to your parents? Wala kayong ganong klaseng Meron. concept? Imbis na seryoso kayo kaagad pagdating sa relasyon, sa love life. Eh, si Antonio. Ayun eh. Seryoso ka. Hindi, kasi parang lalaki siya. Seryoso ka. Wala kang laro-laro. Si Carol kasi parang walang choice. Lagi ako walang choice. Oo nga eh. Kasi nga, the reason why you had to, di ba, mature is because of what happened. So pagdating sa love life, paano ka? May time ka ba? O parang hindi, kailangan magtrabaho ako? Parang ganon? Ako, takot ako. Pero, basta right after yung nangyari accident, parang, syempre, mas serious ako in all aspects. Parang, like, alam ko parang too young to say na when I get into a relationship, parang iniisip mo, sana yun na, di ba? You're thinking of it. Pero siguro naman, di ba, lahat naman pumapasok ng relationship. Lahat naman ng relationship dapat na yun, di ba? Dapat yun eh. Lalo na Dapat sa talaga babae. yun. Lalo na ang babae. Di ba? Feeling natin laging dapat Eh, serious na. Pero like for me, like meron pa rin akong other responsibilities and other problems na kailangan na. So, pag alam ko nagiging serious na ako sa relationship, which lagi naman akong ganun eh. Lagi akong nagiging serious na ganun. Parang ang galing kasi dumadating din ako sa point na nauuntog ako. Or yung ako na mismo nakaka-realize kung, teka, parang kailangan ko muna. Slow down. Oo. So nirendahan mo talaga sarili mo. Hindi ka pa all out. Hindi ka pa ready mag-all out. Sige, serious na. Let's go to sex. Okay. Ayan. Ano ba? That's growing up early, parang mean na yung innocence lost when it comes to to that? No. Ano? Parents would think that. Parents would think that, but it's not actually. What is it? I mean, for you. Sa akin kasi feeling nila pag na-divergenize ka na, matanda ka na. Hindi. Ano lang yun, it's part of life. Kasi kung hindi yan part of life, hindi yan gagawin ng Diyos. Okay. So parang, you will come to the point na, syempre, there will be yung init ng katawan na sinasabi na kahit bata ka pa lang, meron ka na nun eh. Na pag napagbigyan mo, and you think, sa babae, hindi naman, sana wag, di ba? Hindi, pero di ba sa babae, ang feeling natin, pag ganon, pag nabigay na natin yon, dapat, yun eh, dapat seryoso ka na sa akin. Kasi binigay ko na eh. Which, yan ang feeling mo? Hindi, noon. yun, oo, actually noon na oo. parang dapat bigla ka na nagkakaroon ng mga dotted liners na kailangan ganito ka na kasi nabigay ko na to. Expectation ka Oo, na. Ganyan. dapat, which is ngayon, hindi na. Ano Actually, ba ngayon? iwas na rin nga ako sa sex eh. Ganun talaga yun. Iwas Ano ba na sa kayo sex. equation ng sex in regards to love life, hindi ba? With regards to growing up. Kasi di ba dati, kahit ako nung bata ako, basta pag naalaman ko na ang ibig sabihin ng sex na matanda na ako. Kasi di ba usually pag bata ka sasabihin, oops, huwag ka manonood, bata ka pa. Huwag ka nang makikinig, bata ka pa. So ngayon, when you're big na, ganyan. Paano ang mga boys? Lalaki kasi naman, di ba, mas gusto nila mas bata, mas angat ka sa iba. Parang, mas bata Unahan. ako nakaunahan. Oo. Sino mga 14, okay ka na, di ba? Parang, Akala ko ikaw eh. Ego talaga ng lalaki. Ganun ba ang lalaki? Si Francis. Si Francis gano'n? Ako tinuro ko. Kaya mali yung pag, sabi mo, doon 20 ka, doon ka na mature, kasama yun doon. Hindi pa rin eh. Ang lalaki kasi, di ba? Naglalaro pa yan. Parang laro pa rin sa kanila yun. So, ibig mo sabihin, virgin ka pa? Hindi na. Kasi ang ganun ko eh. Baka naman ganun ang usapan. Si Francis. Hindi, katulad ng sinabi ni Antonio, parang for guys, like when we're in our teens, Lalo na, syempre, 14, mga 15, pogi, di ba? payabangan pa unahan. Oo. In my case, what happened with me, yung after it happened, parang hindi ko feeling matured na ako. Feeling ko, mas angat na ako sa mga ibang age ko. Naramdaman niyo ba yun? Pero hindi yung, matured na ako, kaya ko. Hindi yun ikaw. Ego lang. Ego lang. Usually, para pag mas may edad ka na, parang hindi mo na maiisip yung mga ibang responsibility. You know, unlike before, that you're thinking, parang takot ka. So, hindi niyo ini-equate ang sex na is part of maturing? No. It's not. It's an experience to be enjoyed. It's not a big factor. It's Even not. when it comes to a relationship,
they say it's a big factor. It's not that big of a factor. Talaga? Ako ay disagree. Kailangan. Di ba kailangan? Pero Kasi hindi it's siya very yung... important. Oo nga, pero hindi siya yung factor para magstay kayo forever and ever. Or, hindi rin naman. Di ba? Siyempre, ano yung mga tinuro sa inyo ng mga magulang nyo about growing up? Pero bago nyo sagutin yan, pagbabalik pa ang 6. So, itatanungin namin sa inyo. Sabi na, mahihayaan niyo ako. Magkamali ako, pabayaan niyo ako. Umiyak ako, pabayaan niyo ako. Para ako yung matuto na buwangon sa myself. If you live like a flat line, which is straight, it's death. But because we're alive and we know we have a long way to go, it's always up and down. It's like the heartbeat of the heart. We are sisters. We are sisters. We are sisters. We are sisters. So, ano naman ang mga bagay-bagay na pwede nyo sabihin sa mga magulang nyo na, bakit naman hindi mo kinuwento sa akin na ganito pala ang mangyayari? Yung mga pag nagtatanong ka ng kahit na anong bagay, may life, sex, Kasi remember, relationship, teachers, away, yung pag tinanong mo, bakit ganyan, mommy? Biglang ang sasagutin kang, basta. Di ba parang, doon mas lalong naka-curious yung mga bata, na parang, okay, then they'll try it. Okay, now I know bakit sinabi ni maming basta, kasi masakit or masarap. sa tingin mo, mas magiging madali ba if parents told you straight out na, anak, kunwari, sabihin na natin, okay, may boyfriend ka. Oy, anak, magbe-break din kayo niyan, masasaktan ka niyan. Dudugo ang puso mo dyan. Sa tingin mo, mas okay o mas okay mas na may ina-allow nila sa'yo na... Mas may advantage siya. Kasi mas nagiging prepared ka eh. Oh, pero hindi mo naman ma-enjoy yung experience. Ang feeling ko kasi parents, ang ugali nila, sheltering agad eh. Di ba? Parang, yun na agad yung sinasabi nila, hindi, masasaktan ka rin dyan. Kasi gusto niya, wag na lang. Kasi ayaw ka niyang masaktan. Parang, well, for me, in my case, like kay mama, parang kami nagtatalo kami kasi siya, mas ginagano niya ako na ako yung nagsasabi na, hindi, hayaan niyo ako. Kung magkamali ako, pabayaan niyo ako. Kung umiyak ako, pabayaan niyo ako. Para ako yung matuto na bumangon for myself. Hindi nila naiintindihan about yung hurt. Mas matututo ka with your experiences. No, because ng parents nga, ako, magulang tayong dalawa. If there is anything na ayokong ma-experience ng mga anak ko, it's heartache, it's to cry, it's to feel pain. But then, bakit hindi ko iaalaw na ma-experience nila yun? Yun ang makakapagpatibay sa kanila. It's precisely that is the very factor why you, overnight, turn into adults. Correct. Diba? But remember, ang buhay kasi, being an adult, or life in general, really is a journey. Yes. Ano yan eh? And the only way para ma-enjoy mo, ma-experience mo, to be able to live a full life, is having your mind open to what you do not know. You know, a friend told me that, parang nag-counseling siya and everything. There was a nun who had a speech. Sabi niya, I followed the book of God. I followed everything. I am close to being perfect, but I am not. Which, ang nangyari sa kanya, nagkaroon siya ng iba't ibang klaseng sakit. So, ang sinabi niya lang dun sa last, ang advice niya is, if you live like a flat line, which is straight, it's death. But, because we're alive, and we know we have a long way to go, it's always up and down. It's like the heartbeat of the heart. It's experience. It's being able to experience all kinds of emotion. Yes. So kayo, you're all still young. Okay. Live your life. Still enjoy it kasi marami pa. Mabagal grabe. ang panahon. Akala lang natin mabilis. Grabe. Minsan nga iniisip ko, parang ako nga minsan gusto ko maging bata uli. Diba? Diba? Ngayon mo na-realize yung totoo yung sinasabi nila. Di ba minsan pag bata ka gusto mo, ilang taon ka na? 12 lang yan, 12. Hindi 30 na ako next week. Diba? 30 na ako next month. Diba? Kasi mga bata pa kayo gusto nyo nang tumanda. But once you're an adult, ilang taon ka na? 29. 31 ka na eh. Oo. At talagang merong mga tao nagsastop sa 18. Diba? Doon lang, tapos na yung bilang ko, 18. For the boys.
Sa tingin nyo, anong part ng adult life kayo pwedeng pumalpak? Siguro pag nag-asawa. Yun. Bakit? So, palpak You're not- sa'yo. Kasi Is it monogamy? Something like that. Okay. Kasi, like for my case, I've been taking care of my brothers and my mom and gano'n. Pagdating sa pag-aasawa, ibang aspect Ibang ng life facet yun yan eh. Yeah, ibang facet ng life. So, bagong pakikisama, bagong buhay, bagong mga bagay-bagay na iisipin. New life. Pag nagkaanak ka pa, bago na naman. Tsaka mahirap yan kasi di bali sa pamilya mo, kadugo mo yung mga yan. Ito, hindi ko naman ito kadugo. Francis? Having a wife and I think accidentally having a child. Which means you should be careful. Yeah, you should be very careful. You should So be that's like- responsible. yeah, that's you'd know that you were irresponsible in so many ways. Tama, oo. Sure, you're not even halfway through being Sana ganyan an mag-isip adult. ang mga lalaki. Pagkakaroon ng anak. Yun lang daw na-react. Pagkakaroon ng anak kasi may isipin ka ng paaralin, pakakainin mo ng araw-araw. Gusto mo maganda yung kinabukasan ng bata. Oo, parating kong sinasabi yan sa anak ko eh. Kasi anak ko is 14. So, syempre, minsan nagmamadaling maging matanda yan, di ba? So, sinasabi ko, naku, you have to learn your responsibilities first now because life does not get any easier. Mahirap ng pahirap yan. Yung responsibilidad ngayon, wala yan. So, ang responsibilidad mo pag 20 ka na. Yes. Parang hello, parang ayoko na yata. Yung gano'n. So anyway, si Carol. Carol, sige na, kantahan mo naman kami. Kanta! Woo! Song which describes, paano nga ba maging adult? Am I scared? Am I, Ayan. Ito, pinag-usapan namin Oo, yan. pinag-usapan namin yan. Ganito yun. Ngayon yan ngayon ang theme song natin Theme song. dalawa. Okay. Tada. So I walked under a bus. I got hit by a train. I've fallen in love, but it's kind of the same. I've sunk out of sea, crashed my car, gone insane. But it felt so good, I wanna do it again. Ang galing ng boses ko! no longer children, pero hindi pa rin ganap na mga adults. Well, sa mga bata, naku, enjoy niyo yung pagiging bata niyo. Life is a long journey. Huwag po kayong madali. Mas mahirap po nga magnais na maging bata kaysa ang enjoy ng pagkabata. We'll still be back. Carol Banawa invites you to watch Ecstatic with Gary Valenciano, Lani Misalucha, and Karil on October 19 at the Araneta Coliseum. Get a copy of Von Arroyo's album entitled Naisip Mo Lang Ako under Prime Music, available with CDs and cassettes. We are sisters. We are sisters. We are sisters. We are sisters. Si Von, ano bang theme song for ano ha? Palakpak muna kayo. For this day. Okay. Don't be afraid, I can meet you halfway. We can't always know where the road ends up, but with some luck, I know we can go wherever we imagine. Yes, thank you very much. Where will we go? Pwede. I mean, no limits. As long as Actually, you're young and No boundaries. no Actually, ang imagination, walang age. Yes. Tsaka libre. Exactly. Walang harap, di ba? True. Ano ang fondest childhood memories niya? Yung with my dad. Oh. Yung with my dad. Yung pag nagmamajong siya, may sarili akong table, may Mamajong ka rin. may sarili akong game na tinuro nila sa akin for kids. Ganoon, hanggang sa natuto na rin akong manalat. Yun yung mga funnest memory ko. Right. Sige, tumatawa sa nanalat. Siguro joining singing contest when I was young with, parang it's a lot of fun when you win. Even kahit di ako manalo eh. Masaya pa rin ako because with the prizes kahit na laruan or bigas o kung ano man yan. Yung not having that much responsibilities, I'll just maglalaro lang ako sa bahay, lalaro yung mga laruan, kakain lang ako ng kakain, manunod ng cartoons.
Pa-relax lang yung buhay ko. Carol. Ako yung moments na nagkakantahan kami ng brother ko tsaka sister ko. Sus, nakakaiyak naman yung moment. Okay, ikaw na. Okay. Yun lang sa video games. Video games lang na video games. Kasama ko lagi mga kapatid. Mga kapatid ko, lagi akong makasama. So anong gusto nyong wag mawala sa inyo pag, eto, sa pagtanda nyo pa, pag mature nyo pa, na meron habang bata kayo? That I wouldn't always forget to smile with problems or without problems. Smile ka pa rin. Smile pa rin ako. Disposition. Well, maybe my family. And they've been always supportive and, loving. Ay, support ng family. Gusto ko intact pa rin kami kahit... No, but sa sarili mo, sa sarili mo, na ayaw mo mawala hanggang sa pagtanda. My voice, of course. Oo nga naman. Oo naman. Carol, I'm sure din nasasabihin mo, pero mag-isa naman ng iba din. Pero I'm sure. Francis? Just being able to have fun. Just have fun lang. Oo, minsan kasi mahirap na mag-have fun pag marami kang problema, diba? Masyado kang serious. Ako, hindi naman my voice, pero ako music and laughter. Yun talaga. Music kasi, and laughter. Music, ano kasi, parang lahat marirelate mo eh. Pwede kang maging masaya, malungkot. Pag, di ba, pag nalulungkot ka, broken-hearted music. ka, lahat ng Saya love ka, song music. dedicated Ako kasi para ganun. sa'yo. Tsaka ako, I can always laugh about my problems. Kahit na sobrang nakakatawa pa rin ako. Pagiging makulit siguro. Ayaw ko mawala. Huwag naman. Pero parang hindi siya si Antonio, kundi siya makulit. Correct. So hanggang sa pagdanda, gusto mo makulit ka. Ikaw, ano? So kayo, ano? Ako siguro yung yung innocence, yung there are things, kasi di ba, minsan meron ka mga bagay na sinasabi, pag bata ka, it's excusable, kasi nga bata ka. Pag matanda ka, parang, excuse me? Ano ba? Yung hello, okay ka ba? Dapat hindi mawala yun because, di ba parang, it's nice to be able to say what you think, what you feel, and be honest about your emotions kasi hodang nairita sila sa'yo o hindi. Ikaw, Jen. Gusto ko pa rin maging idealistic. Dreamer. Yes, I still want to strive for the best. Kasi minsan parang nagiging jaded ka na parang, ay, iba na ang panahon, hindi na tama, hindi na magkakatotoo yan. Eto Ay, na lang ganyan to na. eto na Yung lang. pagiging, kasi nga, ang dami mong nararanasan, nakikita. optimism. Gusto ko pa rin maging optimistic. Actually, maybe that's the better term eh. Gusto ko pa rin maging optimistic, yung hindi ako masyadong maging negative. Kasi yun ang nagiging, usually yung mga matatanda, diba? Ay, nako, hindi. Ay, ganyan ang mangyayari. Magkakaroon ng gano'n, diba? Yung mga nagpipirik-pirik pa yung mata. Diba? Pwede pa yan, mga ayos pa yan. Everything will be fine. Correct. Kaya nga, kapag dumaan daw ang isang taon ng buhay mo na walang memories of pain and joy, ay wasted ang buhay mo. Diba? Hindi mo enjoy. Paano mo paano mo mararanasan ang tunay na kaligayahan kung hindi ka nasaktan? Exactly. And yun ang sign na buhay ka, na nabuhay ka, na ramdaman mo lahat ng klase ng emotion, no matter how bad it felt. Kaya galit, kaya takot, kaya ano man. And on that note, maraming salamat. Angelo, Bon, Carol, and Anton. Thank you for sharing your life. May you all have never full life. At salamat din po sa mga nanonood. Sana may pagsulit for life. Every day. Overseas, the Philippine Advertising Congress will reconvene on November 21 to 24 at the Waterfront Hotel in Cebu City. This year's theme is Target, Market Asentado sa Pinoy Ngayon. See you there! Sis would like to thank Bambi Fuentes for our hair and makeup, Mossimo, FNH Golden Hum, Wayless Center, Adidas, Chloe for our eyewear, Optical Works, PR31 Enterprises, 680 Home Appliances, Durastar, La Germania, Human for my clothes, Salon de Manila, Janelin Shoes, Under the Sea Pet Shop, The Barnyard, Play and Display, and Union Square. Sa dami ng pagsubok na pinagdaanan sa tayo, hindi ko maintindihan kung bakit kapag tinitingnan natin siya, parang wala lang, scary lang. Ito ba yung bungi? Sana hindi mo tinatakpan yung lapel ko.
dahil ganun. Lalaki. Minsan parang, isipin natin, hindi ako na. Naglo-lollipop ako. Di ba para lang mabalik, reminisce mo yung mga times. So I walked under a bus. I got hit by a train. I've fallen in love, but it's kind of the same. I've sunk out of sea, crashed my car, gone insane. But it felt so good, I wanna do it again.